Isinusulong sa Kongreso ang tax reform para maibaba ang income tax at ma-exempt ang mga empleyadong maliit lang ang kinikita. Pero ang mawawala sa income tax, kukunin sa dagdag excise tax sa langis. Plano ring patawan ng dagdag buwis ang mga bagong sasakyan at tanggalin ang tax exemption sa mga premyo sa palaro. May report si Lay Alvis. Ang panukalang pagbaba ng income tax ang popular na bahagi ng tax reform package ng Administrasyong Duterte. Isang House Bill 4688 ni Albay Representative Joey Salceda na tinawag niyang TRAIN o Tax Reform for Acceleration and Inclusion sa mga nakahaing panukala sa Kamara. Sa ilalim ng House Bill 4688, mula sa kasalukuyang 32%, unti-unting ibababa ang income tax sa 25% pagdating ng 2019. Ang mga kumikita ng 250,000 pesos and below, hindi na kailangang magbayad ng income tax. Nasa karagdagang 3 milyong empleyado ang may exempt. Halimbawa, ang isang clerk 3 sa gobyerno na kumikita ng 231,292 pesos kada taon na nagbabayad ngayon ng 12,673 na income tax, magiging exempted na. Napaka-regressive nga ng ating personal income tax kasi it was there in 1997, it has never been adjusted. Bababa rin ng income tax na binabayaran ng mga kumikita ng mahigit 250,000 hanggang 2 million pesos kada taon. Halimbawa, ang isang entry-level employee sa call center na kumikita ng 273,000 pesos kada taon na may 4 na dependents na nagbabayad ngayon ng 9,209 pesos income tax, bababa sa 1,567 pesos na lang ang babayaran. Malaki yung maiuuwi nila ngayon sa mga pamilya nila kapag ito ay naipasa. At the same time, magkakaroon tayo ng additional funds para pondohan ang mga kailangan nating serbisyo. Sa kabilang banda, ang kumikita ng 13 million o higit pa kada taon, mas malaki ang babayarang buwis kumpara sa kasalukuyan. At ang mawawala sa income tax reduction, kukunin sa dagdag excise tax sa langis. Ang umiiral na excise tax sa gasolina na 4 pesos and 35 centavos per liter, magiging 10 pesos. Papatawan na rin ng excise tax na 6 pesos kada litro ang diesel. Yung oil excise tax, 85% ang nagkukusumo ay yung top 30% ng ekonomiya. Hindi naman natin isosole yung buwis nila. Ang isosole natin yung buwis na binabayaran nung lowest 60%. May dagdag panukala rin sa Kongreso ang House Bill 4774 na kapareho ng isinusulong ng Department of Finance. Bukod sa pagpapataw ng excise tax sa produktong petrolyo, plano rin itong patawan ng dagdag buwis ang mga bagong sasakyan. Habang lumalaki ang halaga, lalaki rin ang buwis. At tatanggalin ang exemption sa mga premyo sa palaro, panalo sa PCSO at Lotto para mapatawan ng buwis. Lay Alvis, GMA News.